Isang dekada ng pastora, si Loribel Adeser Bontilao. At habang nagsiserve siya sa Lanao, nagkaroon siya ng calling na maging doktor. Dahil daw ito sa mga pinagdaanan nila sa Marawi Siege noong 2017. The very first thing is nakita ko yung need doon sa Lanao na hindi ko iniisip na makikita ko at that age. Never kong pinangarap mag-med. Unlike yung iba na bata pa lang sila, gusto na nilang maging doktor. Yes. So never, wala siya sa picture. Graduate ng Bachelor of Theology si Loribel. At sa edad na 31 noong 2020, med school naman ang kanyang pinursue. Ito yata ang pinakamahirap na ginawa ko sa buong buhay ko. Alam mo yon, yung first day pa lang ng class. Tapos magdi-discuss yung teachers, lalo yung biochem, wala akong maintindihan. At dahil nga dyan, kinailangan niyang humiwalay tuwing weekdays sa kanyang pamilya at makidorm upang makapag-focus sa pag-aaral. Nung time na nag-aaral na ako as a medical student, hindi ko na masyadong iniisip yung pagiging mommy. My husband took over the role, no? Yung everything. So But another challenge came nang lumala ang kanyang sakit na lupus habang naghahanda for third year finals exam. yung fever ko, mga 40, 41, taas ng lagnat. Meron akong bukol dito, merong joint pains, muscle pain. Pero alam mo yung test of faith and perseverance talaga siya. Sa awa ni Lord, naitawid niya ang third year. Nang dumating naman ang kanyang clerkship, an unexpected blessing came. Actually, nung unang nalaman ko na preggy ako, na parang ako naiiyak. Masaya ako syempre kasi baby, Oo. pero at the back of my mind, oh my gosh, naiiyak ako kasi baka tumigil ako or baka madelay ako. Pero tinuloy ni Loribel ang fourth year habang nagbubuntis. At ngayon, nasa finish line na siya. Kaya para sa mga pinanghihinaan na ng loob dyan, ito ang mensahe ni Pastora. In a path that seems impossible, when you are proud, you will be humbled, and when you are weak, you will be strengthened. Do not doubt. Mukha mang malabo ang pangarap mo ngayon, lumaban pa rin ang buong puso. At huwag kalimutan ang dahilan kung bakit mo ito inumpisahan. Mobile Journal Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang kwento ni Pastora Loribel kasama si Mobile Journal Denise Valdesancho. Denise, ano raw ba ang karanasan niya sa Marawi Siege? Bakit niya biglang naisip na magdodoktor na lang ako? 2015, pareho kasi sila ng asawa niya. They're both pastors, Pops J. Meron silang mission para sa church doon sa Lanao. Tapos hanggang 2017, dumating yung Marawi Siege na na-trap sila doon. Yun yung kwento niya. At nakita niya yung sitwasyon doon. Walang kahit sinong tutulong medically. Malala yun, no, Pops J? It's a siege. At doon niya na-realize na at that very moment, kailangan. Yung access to medical services ay talagang malayo at hindi maramdaman ng mga taga-Lanao. Yun ba yun? Okay. Yes, Si Loribel may lupus, no? At nagpastor at nag-med school. Alam mo, ibang klaseng dedikasyon din, no? Kung ikaw ay pastor, di ba? Pero ibang dedikasyon din yung magtapos ka ng medisina. Okay. Gaano ba kadelikado yung sakit na lupus? At ito yung medyo parang nag-hold back sa kanya. Nung nag-take naman siya ng med, no, thankfully naman, yung lupus niya, manageable. Manageable, okay. Kasi may mga lupus, di ba, nag-vary naman yan. Yung iba, talaga, halimbawa sa Selena Gomez, yung lupus niya, kinailangan niya pang magpa-transplant, organ transplant. But sa sitwasyon ni Loribel, manageable. Pero dahil nga autoimmune disease at natitrigger ito ng stress, nagpa-flare, may isang beses daw nung third year na halos hindi siya makapag-exam pero pinilit niya. Pero the rest of her 4 years sa medicine, kinaya naman daw ng maintenance medicine. So, okay, Denise, paano ang suporta ng kanyang pamilya dito sa pagpapalit niya ng career? Ayun. Pops J, ito yung napaka-maganda sa naging dynamics ng pamilya nila dahil nung pinasok niya yung medicine, yung med school, talagang sabi niya yung husband ko,
nag-take over na siya. Halos parang Superman na si husband kasi siya 5 Oo. days a week, Oo. layo siya sa pamilya niya. Nakakauwi lang siya Oo. weekends, pero kahit weekend, nag-aaral pa rin daw siya. May mga anak pa sila. Buti na lang daw the kids, no, yung mga anak Oo. nila at that time 10 and 5 years old nung Oo. pumasok siya ng medicine. So kaya naman na daw kahit papaano naiintindihan na rin daw ng dalawa niyang anak. Meron nga isa siyang kwento kapag daw talagang stress na siya sa school, no, yun talagang naiiyak na kasi nakakaiyak Oo, naman oo, talaga oo. ang med school. Yung pamilya niya, no, her husband, they would drive to her. Tapos kahit daw mga 11 PM na yun, no, magte-take out daw sila ng Sakripisyo food. talaga. Sakripisyo Oo. talaga. Paano ang susunod na plano ni Pastora na soon-to-be doktora? Yes. Ano ang ipe-pursue niya na field sa medicine? Ito kwento ko lang, clarify niya, Pops J, no, nung kaka-interview ko lang, kinabukasan, magbabaccalaureate mass daw. August 20, gagraduate siya Okay. ng med school. Pero nasa official list naman na daw yung pangalan niya ng graduating students. Oo. Na-excite siya, napapost na siya kasi glammed up siya for the photo shoot. So, given the situation, no, kung babalikan niya yung sa Marawi siege at yung mga ganong ka-critical na sitwasyon, napag-decide niya na magto-trauma surgery siya. Trauma surgery, oo. Even before entering med school or even before siya mag-med school, Pops J, alam niya na sa sarili niya na for surgery siya at ang napili niya is trauma. Kasi nga, plano niyang bumalik at mag-serve talaga sa mga ganong Particularly dito cases. sa Lanao ba? Yes. At alam na natin na itong trauma ang kanyang ipe-pursue kasi parang Marawi siege yun eh. Doon siya na-expose. Very fitting talaga ang napili niya. Alright, maraming salamat. Mobile Journal, Denise Valdesancho.